Malapit na ang paglilitis kay Corey Richens sa kaso ng pagpatay kay Eric. Gumagawa siya ngayon ng matapang na pahayag laban sa mga taga-usig bago magsimula ang paglilitis. Tungkol ito sa mga saksi, ipapaliwanag ko ang detalye. Ako si Anjanette Levy, Crime Fix ito. Morgan at Morgan ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika dahil ipinaglalaban nila ang kanilang mga kliyente at madalas manalo sa korte. Ang firm ay may mahigit 1,000 mga abogado na nakabawi ng 25 bilyong dolyar para sa mahigit 500,000 kliyente sa nakalipas na ilang buwan. Isang kliyente sa Florida ay tumanggap ng $12 milyon kahit 350,000 lang ang inialok ng insurance. Isa pang kliyente ay nanalo ng 6 na milyon, 40 beses ito sa alok ng insurer. Pinapadali ng Morgan at Morgan ang paglaban para sa iyo. Pwede kang mag-claim gamit ang telepono kung nasaktan ka sa forthepeople.com/crimefix. I-click ang link sa ibaba or iscan ang QR code na nakikita mo dyan sa iyong screen. Inaakusahan si Corey Ritzenz ng paglalason sa asawang si Eric na namatay noong Marso 2022 dahil sa fentanyl overdose. Ngayon siya hindi umamin si Corey sa kasalanan ng pagpatay kay Eric, pati na rin sa kasong tangkang pagpatay na may kinalaman sa allegation na sinubukan niyang patayin ito. Mas maaga noong 2022, bago magsimula ang paglilitis, inakusahan ni Corey Ritzenz ang mga taga-usig at 2 investigador ng pananakot sa 2 saksi nila. Tatalakayin ko mamaya ang mga allegation ni Corey at mga kaugnay na text message. Pero una, mabilisang paalala kung paano tayo umabot dito. Ayon sa taga-usig, nilagyan ni Corey ng fentanyl ang inumin ni Eric noong gabing iyon. Noong Marso 2022 matapos subukang lasunin ni Eric noong Pebrero 14 sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang sandwich. Umani ng pansin sa buong bansa ang kaso. Sa labas, si Corey ay mukhang matagumpay na real estate agent, mapagmahal na asawa, at inang maalaga sa 3 anak na lalaki. Iyon sa mga taga-usig, maaring mapanlin lang ang anyo. Sabi nila lubog na lubog sa utang si Corey at patong-patong na ang mga pautang na kinuha niya para sa kanyang negosyo. Ipapahayag nila sa hurado na ipinakuha ni Corey sa kasambahay ang droga at ginamit ito para lasunin si Eric. Naniniwala siyang makukuha niya ang life insurance at mamanahin ang pera ni Eric. Ayon sa taga-usig, hindi ito nangyari dahil sinigurado ni Eric Richens na hindi mamanahin ni Corey ang kanyang pera or insurance kung siya'y mamatay. Nangakong lalaban si Corey sa mga paratang at sinabi niya sa producer ng Dateline noong 2024, digmaan na ito. Magsisimula ang pagpili ng hurado sa kaso ni Corey sa Pebrero 10 at maaring tumagal ng 5-7 linggo ang mga testimonya. Mahigit 2 linggo na lang bago magsimula ang pagpili ng hurado. Hiniling ni na Corey Richens at depensa sa taga-usig at investigador na ilabas lahat ng communication nila sa mga saksi gaya ng tawag, voicemail, text at digital na mensahe. Hiniling ng team ni Corey Richens ito dahil inaakusahan nilang tinatakot ng 2 investigador ng prosecution ang kanilang mga saksi. At sinasabi ng mga abogado ni Corey na may mga text message silang magpapatunay sa kanilang allegation sa isang motion na naguutos ayon sa isinulat ng mga abogado ni Corey. Noong nakaraang linggo, inabisuhan ng saksi ng estado na si W. Isa ang depensa na siya'y ginugulo ng investigador. Nakikipagtulungan kami sa prosecution at nagtatanong kung paano namin siya mapoprotektahan laban sa kanila. Ipinasa ng saksi ang mga natanggap niyang text mula kay Jeff O'Driscoll na nakalakip bilang Exhibit A at makikita sa mga kalakip na text. Malinaw na sinabi ng saksi na ayaw niyang ihanda siya ng estado para tumestigo at hiniling niyang ipadala na lang sa kanya ang kanilang mga tanong. Sa sulat, binalaan ni Investigador O'Driscoll na kukuha siya ng warrant at dadalhin ang poll ng aso kung hindi siya dadalo sa panayam. Binalaan niya si W. Isa na ipakukulong na ayon sa mga abogado ay hayagang pananakot sa saksi. Ngayon ang saksi ay tinukoy lamang bilang wisa walang ibinigay na pangalan. Tingnan natin ang Exhibit A, isang text message sa pagitan ni na W. Isa at Detective O'Driscoll ayon kay O'Driscoll. Kailangan talaga nating mag-set ng meeting para ihanda ka sa korte kasama ang mga piskal. Pwede mo itong gawin sa Zoom, FaceTime, or iba pa basta ayusin natin ito. Pakisagot, sumagot si Saksi Uno. Maari mo akong tanungin ng kahit anong gusto mo sa pamamagitan ng text message. Ayokong maihanda, ayokong bayaran.
Kung may gusto kang sabihin, imensahe mo na lang, huwag idaan sa mga sheriff ng county. Wala kayong puso at parang sumisipsip ng dugo, ano pa. Ang mensahe sa ibaba ay mukhang isa pang bahagi ng isa pang mensahe mula kay O'Driscoll na nagsasabing, pakisagot ang aming mga tawag para maihanda ka namin sa mga itatanong sa iyo. Kung hindi sa susunod na kumatok ako sa pintuan mo, may dala na akong warrant at panghuli ng aso, saksi. May isang sumagot. Hindi ko kailangan ng paghahanda, ibigay mo lang ang oras at petsa at pupunta ako. Sumagot si O'Driscoll. Nasa subpina mo na yan, saksi, may sumagot. Kailangan ko bang naroon buong Pebrero 23 hanggang Marso 26 o may tiyak na petsa? Sumagot si O'Driscoll. Napag-usapan sana natin yan kung sumagot ka. Dahil ayaw mo, magplano ka na lang pumasok araw-araw ng 8 am. Sabi ni Testigo Uno, gusto ko sana sa text para eksaktong makita ang sinabi mo. Grabe. Nakipag-ugnayan si Testigo Uno sa depensa ni Cory Richens. Kahit testigo siya ng prosecution, napapaisip ako kung mas kampi siya kay Cory Richens base sa tono ng mensahe. Ayon kay abogadong depensa Kathy Nestor, kinausap niya ang piskal tungkol sa mga text ni na Testigo Uno at O'Driscoll at hindi raw naniniwala ang piskal na may maling ginawa si O'Driscoll. May isa pang testigo. Sabi ng depensa, tinakot sila ng estado pati na rin ang isa pang investigador ng prosecution. Kaya para talakayin ang mga allegasyong ito, gusto kong papasukin si Jeremy Diaz. Isa siyang abogadong depensa na nakabase sa Utah. Kaya pamilyar siya sa lahat ng nangyayari doon at sa mga batas at regulations sa estado ng Utah. Jeremy, maraming salamat sa pagsama sa akin. Gusto ko sanang agad marinig ang opinion mo. Ano ang iyong unang reaction tungkol sa motion na ito na pilitin at sa mga allegation ng pananakot sa saksi na inihahain ng depensa ni Cory Richens? Sa tingin ko hindi ito aabot sa kasong kriminal tulad ng panggugulo o pananakot sa saksi ayon sa batas ng Utah. Hindi ko inaasahan na mangyari iyon. Sa tingin ko, sobra na ang ginagawa ng opisina ng piskal at ang paraan ng paghawak nila sa situation. Hindi ko akalaing magiging criminal ito, mabilis lang talaga ang reaction ng dalawang saksi. Kung pakiramdam nila ay inaabuso sila, kung pakiramdam nila ay may nangyayaring pakikialam, or anumang katulad nito, sa tingin ko dapat kumuha sila ng sariling abogado para tulungan silang mag-navigate sa prosesong ito. Alam mo, interesante yan na nabanggit mo kasi madalas din mangyari yan. Kadalasan ang mga saksi ay kumukuha ng abogado para magsilbing tagapamagitan nila at ng opisina ng piskal at isa sa mga saksi. Gusto kong basahin ang mga mensaheng ipapakita sa screen. Saksi 2. Sinabi rin ng saksi na may immunity siya, kaya maiisip mong baka may abogado na nag-aasikaso ng lahat para sa kanya. Alam mo, ito ay mula kay Detective Travis papunta sa saksi o yung palitan nila ng mensahe. Hi Travis, nagpahayag na ako at ayoko nang pag-usapan pa ito. Sabi ng detective, naintindihan ko ang iyong posisyon at alam kong nagbigay ka na ng pahayag. Gayunpaman, nililinaw kung conditional pa rin ang immunidad ng prosecution sa patuloy na pakikipagtulungan. Ang pagtangging makibahagi pa ay maaring maglagay sa panganib sa immunidad na yon. Kaya naman, kinakailangan pa rin ang iyong pakikipagtulungan. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang araw at oras na maaari kang dumaan sa opisina ng sheriff para mapag-usapan natin ang mga isyong kinakaharap. E pagkatapos ay sumagot ang saksi, sa totoo lang Travis, lahat ng kailangan kong sabihin ay nasabi ko na ibigay ko na rin sa iyo ang dokumento para sa lahat ng hiniling mo. Ako ay tapat at nakipagtulungan at patuloy na makikiisa. Ang panayam na ito ay halos 2 taon na ang nakalipas. At sa halip na maglaan pa ng oras mula sa abala kong araw, ano pa ang mga karagdagang tanong mo? Gusto ko ring idagdag na noong nagkita tayo, sinabi ng lahat ng tao sa silid na wala akong ginawang mali. Kahit ganon, patuloy pa rin akong makikiisa. Binigyan ng immunity ang taong ito, kaya iniisip kong maaring naharap siya sa kasong kriminal. Sa tingin ko yun ang ibig sabihin, tama. Kung may naibigay na immunity, dapat may sulat na maipapakita anumang oras. Hinahandle namin ito kasama ang criminal defense attorney, lalo na kapag may kliyente kaming nagiging state witness na posibleng maparusahan. Karaniwan, laging may sulat na nagsasaad ng ilang mga bagay na kailangan ayon sa kasunduan at palaging bahagi nito ang buong pakikipagtulungan. Hanggang saan nga ba ang saklaw ng immunity letter nila? Hindi rin natin alam dahil wala namang ipinakita. Hindi ko alam kung nabigyan ng kopya ang depensa, pero dapat sana ay nabigyan sila sa proseso ng discovery.
Kung may immunity at liham na ibinigay, tiyak na may nakasaad doon na epektibo ito habang nakikipagtulungan ka. Ano ang opinyon mo sa palitang ito? Bilang abogada ng depensa, sa tingin mo ba ito ay pamimilit o nakakatakot? Tinitingnan ko ang batas sa witness tampering at parang sinasabi nito na, gaya ng sabi mo kanina, hindi mo inakala na aabot ito sa witness tampering. Kung titingnan ko ang batas, parang ganun nga, alam mo yon? Bawal pilitin ang saksi na magsinungaling, itago ang salaysay, or umiwas sa legal na proseso. Yan ang witness tampering sa batas. Pero sa tingin mo ba, alam mo yon, parang mapilit ba ito para sa'yo? Kung hindi mo ito gawin, alam mong pwede kang kasuhan ng criminal. Sa tingin ko medyo matindi ang salitang mapilit para sa akin sobra na ito. Sa tingin ko lumalampas na sa tungkulin ang mga kinatawan ng Estado at opisina ng piskal. Tama ba na ang saksi ay kailangan lang magpakita at tumestigo sa paglilitis? Nakakaintriga kasi kilala ko ang ilang piskal sa grupong ito. Dati akong nakatrabaho ang ilan sa kanila nung ako ay dating piskal, isa sa kanila, at medyo nakaka-interest ito. Narito ang isang piskal sa kaso ni John Swallow at para sa mga hindi familiar sa kaso ni John Swallow, nagkaproblema sila dahil sa saksi na nagsabing aalis ng bayan, kaya dumaan sila sa proseso ng pagkuha ng material witness warrant para sa madaling salita ay madakip siya, na malamang ay magiging mahalaga kapag pinag-usapan natin ang isa pang saksi sa kasong ito kung saan tinatakot nilang ikulong sila. Tama ba? And alam kong hindi pa tayo umaabot sa puntong iyon pero parang ito ang pangunahing tanong sa lahat ng ito. Kapag binabanggit ko ang labis na kapangyarihan, tinutukoy ko ang obligasyong humarap at magpatotoo. Alam ng mga prosecutor na laging ganito ang pag-uusap nila sa mga saksi, lalo na sa mga nakikipagtulungan at pumapasok para maghanda. Itatanong nila, kailangan ko bang makipag-usap sa depensa kung lalapit sila sa akin? Karamihan sa mga prosecutor na nakatrabaho at kilala ko ay magsasabing hindi mo kailangang gawin yon. Kaya kapag pinag-uusapan ng labis na kapangyarihan, dapat pareho rin iyon kung nasaan ito. Tingnan mo, gusto naming pumunta ka at maghanda kasama namin, pero kung ayaw mong pumunta at maghanda kasama kami, hindi mo kailangang gawin yon. Sabihin mo lang kung handa kang dumalo at tumugon sa subpina tulad ng ginawa ng dalawang saksi. Akala ko normal lang sa mga piskal at abogado ng depensa na gustong ihanda ang kanilang mga saksi. Eh kapag sinabi kong ihanda, hindi ibig sabihin mo sa kanila ang sasabihin, kundi balikan lang ang pahayag nila at tanungin sila. Alam mo, sinabi mo ito sa mga detective, sinabi mo rin iyon, kung ano man, at alam mo, hindi naman ito parang pinipilit mo silang magsabi ng bagay na hindi naman nila sinabi or baguhin ang kanilang testimonya. O kahit papaano, hindi naman talaga ganun dapat ang mangyari. Pero kung ayaw talagang magpa-brief ng isang tao, dapat ba doon na matapos ang usapan? Parang sinabi ko na sa'yo ang sinabi ko. Parang sabihin mo lang kung kailan mo gusto akong pumunta doon at pupunta ako tapos pwede mo akong tanungin. Ibig kong sabihin, ayos lang ba yon? At dapat ba doon na lang talaga matapos? Oh, seryoso ako kung gusto mo talaga. At oo, tama ka. Sa bawat pagkakataon kung abogado ng depensa man ang nagsasalita tungkol sa kanilang saksi or piskal ang nagsasalita tungkol sa kanilang mga saksi, talagang ganon. Pinakamainam na ihanda sila kung hindi nila kayang gawin yon. Wala akong nakikitang masama or mali sa pagsasabing gusto ka naming makausap at makaupo kasama ka. Iba ang paglilitis kaysa sa dati mong karanasan na nakaupo lang kasama kami, kaya gusto naming ihanda ka at siguraduhing may mga kailangan kang materyales para maging familiar ka sa mga nasabi mo noon at para mapaghandaan mo ang mga ganong bagay. Walang masama sa pagkakaroon ng dagdag na pag-uusap, pero kapag nagsisimula ka ng kumbaga, well, kung hindi ka papasok at kakausapin kami, babawiin namin ang iyong liham ng immunity, babawiin namin ang aming kasunduan sa immunity, or pupunta kami at aarestuhin ka namin. Dito, parang sumosobra na talaga. Sa mga nabasa at pinag-aralan kong mensahe, malinaw na sumobra sila. Muli, hindi ko iniisip na umaabot ito sa antas ng kriminal na gawain. Gusto kong balikan ang mga mensahe ni O'Driscoll at alam mo, bago kita ipakilala, tiningnan ko ang ilan sa mga mensahe ni O'Driscoll kung saan sinasabi niya, alam mo, kung kailangan kong bumalik, dadalhin ko ang poste para sa aso mo at lahat ng mga bagay na yon. Alam mo, hindi natin kilala ang saksi na ito, pero lumapit daw siya sa depensa at nagsabing, pwede mo ba akong tulungan?
Napapaisip ako na parang ayaw ng taong ito na tumestigo laban kay Cory Richens. Siguro kaibigan niya ito or malapit sa kanya. Hindi ko alam yon. Baka ako lang ang nag-iisip ng ganito. Pwede akong mali, pwede rin akong tama, hindi ko alam. Pero alam mo, Bruce ko si O'Driscoll at hindi ko alam ang dati nilang ugnayan. Parang Bruce ko siya para sa nag-aatubili. Hindi ko siya kilala, pero sabi niya, di ko kailangan maghanda. Sabihin mo lang oras at petsa, pupunta ako. Nasa sapina mo yon. May mas eksaktong petsa ba? Sabi niya na pag-usapan sana natin yan kung nagkita tayo. Pagkatapos, may isa pang set ng text message na medyo magaspang din. Sinabi ng taong ito na gusto niyang magustuhan ito sa text. Meron akong nakasulat na eksaktong sinabi mo. Sabi niya, legal kang kailangang dumalo sa mga petsa at oras sa Sabina, kaya maaari kang pumasok araw-araw ng 8:00 ng umaga ng 5 hanggang 7 linggo. At umupo ka lang doon, sa totoo lang, yun ang sinasabi niya. Alam kong iniisip mong wala kang kinalaman sa kasong ito, pero ito ang mga katotohanan. Isa kang mahalagang saksi sa isang kasong pagpatay, nakatanggap ka ng subpoena para humarap sa korte bilang saksi. Kung hindi mo ito gagawin, maglalabas ng warrant of arrest ang hukom laban sa iyo. Pagkatapos, mauupo ka sa holding cell hanggang kailanganin kang tumestigo. Kaya, sagutin mo ang tawag namin para maihanda ka sa mga tanong. Kung hindi, sa susunod na kumatok ako, may dala na akong warrant at catchpole para sa aso. Medyo mabigat naman yata yon, hindi ba? Talagang mabigat yon, tama ka dyan. At ito na naman, nauuwi talaga ito sa isang issue. Ibig niyang sabihin, kukuha siya ng warrant at aarestuhin ka dahil iniisip niyang hindi ka dadalo sa paglilitis. Tama? Ayon sa mga alituntunin ng kriminal na proseso ng Utah, ito ang mga kinakailangan para sa material witness warrant. Dapat may palatandaan na hindi sila a-attend sa paglilitis. Hindi naman sinasabi ng mga saksi na ito na hindi sila dadalo sa paglilitis. Pareho nilang sinasabi, uy, pupunta ako at dadalo sa paglilitis. Ayaw ko lang bumaba at umupo at makipag-usap sa inyo. Iyon lang ang sinasabi nila. Kaya nga hindi nga nila maaabot ang pamantayang iyon. Tanong, 'di ba? Kaya ibig kong sabihin, oo, talagang nakakatakot 'yon at malinaw na nakakabahala. Pero sa tingin ko, ang batas ukol sa pananakot sa saksi ay hindi umaabot sa antas ng kriminal na pag-abuso. Oo, masyadong matindi ang pagkakasabi. Oo, dapat ba na ang mga taong ito, lalo na ang saksi na ito, ay kumuha ng abogado? Sa tingin ko, oo, para may protection at masabi rin na tawagin sila sa mga sinasabi nila. Papasok kami maglalabas ng subpoena at ikukulong ka para matiyak na a-attend ka at magpatotoo. Hindi, papasok lang ako para magpatotoo. Dun lang talaga natatapos. Ginagawa ko lang ang ginagawa ko. Kung may nagpadala niyan sa akin, malamang natawa ako, pero nung nakita ko ito, hindi ako natatawa. Hindi ko ito Mhm. nakakatawa. Sa tingin ko, medyo katawa-tawa ito. Siguro matatawa ako kasi alam kong pwede kong tawagan ng abogado para ayusin ito. Kung isa lang akong ordinaryong tao na di nakakaranas or gumagalaw sa ganitong tao, mapapaisip talaga ako, grabe. Parang ikukulong mo ako, parang ano ba yan, grabe naman, kaya hindi ko talaga maintindihan. Sinabi ni Kathy Nestor sa kanyang motion na kinausap niya ang piskal at sabi ng piskal wala siyang ginawang mali. Ano bang nangyayari? Ganito ba talaga trato niyo sa mga saksi? Naiintindihan kong mahalaga at malaking kaso ito sa inyo. Siguro nakakaramdam ka ng pagkadismaya sa proseso, pero tao rin sila. Oo, tama ka at mahirap din yan para sa akin. Karaniwang ganyan talaga ang pagiging abogado. Hindi ko sinasabing masama maging ignorante, ganun lang talaga. Ibig kong sabihin yung mga taong hindi kasali sa ilang grupo at hindi alam ang normal na proseso o paano gumagana ang mga bagay. Maring mukhang nakakatakot at nakakabahala talaga ang mga ito at dapat ay isang bagay ito na naiintindihan ng lahat. Kahit sa simula pa lang ng kaso, kung may pulis na lumapit at nagpakilalang detective at nagsabing gusto lang kitang makausap. Kausapin ng abogado, ipaliwanag at siguraduhing komportable ka bago makipag-usap. At kung may ganitong kalaking pressure, oo, dapat talagang gawin ng mga tao. Sa pinakapuso nito, ito ay motion to compel kung saan nais ng team ni Cory Ritzans makuha lahat ng communication ng mga investigador at saksi. Papayagan ba yon ng hukom?
Alam mo, magiging interesante yan panoorin. Sa tingin ko, susubukan ng estado na ipaglaban yon. Marami doon ay parang paghahanda lang nila at hindi dapat isiwalat. Pakiramdam ng depensa na may dahilan silang pumasok at maglahad ng mga issue. Gusto rin nilang malaman ang sinasabi ng at sa ibang mga saksi. Middle. Interesante panoorin ang desisyon ni Hukom Morazic. Kung ako'y mahilig tumaya, tingin ko ay hindi niya ipapautos na ibigay lahat ng communication. Maaring may ilang limitadong communication pero hindi ako sigurado kung iuutos niyang ibunyag nila ang lahat ng iyon. Kawili-wili. Sa totoo, kawili-wili talagang basahin ito. Di siguro ako sanay magbasa ng text ng pulis at saksi. Sa tingin ko, hindi ito ang tamang paraan ng paghawak. Mas marami kang makukuha sa kabaitan, sabi nga ng kasabihan. Muli, wala tayong alam tungkol sa mga naunang communication pero talagang nakakagulat basahin ito. Sa tingin mo ba, alam mo, base lang sa kasong ito, Jeremy, at ikaw ay nasa Utah? Gaano kaya ka-interesado ang mga tao sa Utah dito sa palagay mo? Um, Sa tingin ko, kapag pinag-uusapan mo ang Provo Summit County sa pangkalahatan buong lugar na yon, Camus Heber, tingin ko makakakuha ka ng maraming atensyon sa itsura nito sa buong estado. Habang lumalayo ka, mas nagiging pambansa ang dating nito, tama ba? Yung mga addict sa krimen na nanonood at nakikinig sa lahat ng podcast dyan, tama? Talagang binibigyan nila ng pansin ito mula sa lokal na perspektibo. Kapag kausap ko ang tao tungkol dito, kung interesado ka, kung hindi, hindi rin. At sa tingin ko habang lumalayo ka, siguro lalo na sa Salt Lake, mas nagiging kahawig ito ng nangyayari sa pambansang antas. Siyempre, tututukan namin ito. Salamat, Jeremy Diaz, sa pagsama at pag-appreciate ko. O naman, salamat sa pag-imbita sa akin. Sa oras ng pagre-record, hindi pa tumutugon ang estado sa motion or sa mga paratang na tinatakot ng investigador ang kanilang mga saksi. Malamang mangyayari ito sa dulo ng linggo at magkakaroon ng pagdinig sa motion sa susunod na linggo. Iyan lang para sa episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.